To, madaming magaling sa Pilipinas. Kaso wala. Mag-iba, ano. Kaya nga lagi ako inaasar eh. Okay. Sabi ko sa inyo, magaling lang kayo pero sa lugar niyo lang kayo kilala. Sa lugar niyo lang kayo kilala. Mayabang daw ako. Mayabang. Inggit lang ata kayo eh. Hingit lang ata kayo eh. Yung mga basher, bahala na kayo, mag-away-away na kayo. Salamat nga dahil nandyan kayo eh. Yan, tama. Mga basher eh. Mas lalong lumalakas ngayon, mas lalong tumatapang sa laban. Yung mga niyayabangan ako, magkikita pa rin tayo sa susunod. So, Sige. magkikita pa rin tayo. Kita pa rin tayo. Magandang hapon na ngayon sa inyo, mga kabilliards. Nandito si JB Sukal sa ating Dreams Billiard Hall, San Pablo City branch. So magandang hapon sa iyo, JB Sukal. Hapon din po. Ano, kumusta ka naman? Okay lang naman. Okay lang? Okay, sige. So, marami tayong mga hininging tanong sa mga viewers natin. Okay? Sige. Nga lang, hindi ko pwedeng itanong sa'yo lahat yun. Kasi kung i-check ko, nasa kulang-kulang 1,000 na question. So ngayon, pumili lang ako ng 5 o 6 na tanong para sa'yo. Ha? So ito ang unang tanong natin. Paano ka nagsimulang magbilyar? Kwento mo nga yung ano yung mga pinagdaanan. Hindi ka mga dati kasi, nung panahon na yun, 9 years old pa ako nun. Hindi ako makakapaglaro ng bilyar pag wala kang pera. Magtrabaho ka muna bago ka maglaro. Kasi dati, hindi ko naman nakalain na aabot ako sa ganito eh. Okay. Yun lang, siyempre, ako yung sa Jensen, sa lugar namin. Ako yung batang nakita nila na may future talaga. Kaya yun, kinuha ko ni Pacquiao. Naging manager ko si Pacquiao. Yung panahon na yun. Anong edad din yan? Nung nagsimula ako ng bilyar 12, pero nung nasa kay Pacquiao ako, siya na yung manager ko, 12 years old ako nun. 12 years old, kinuha ka ni Oo. Champ Manny Pacquiao. Yung mga tao niya, Okay. siya manager namin. So yun, doon ka na nagsimula. At the age of 12. Okay, sige, good. So ito, ang pangalawang question natin sa'yo, bilang isa sa batang bilyarista na na-feature sa KMJS, yun, kapuso mo, Jessica Soho. So ano yung pinakamalaking pagbabago nito sa buhay mo? Malayo na sa malayo na sa dati. Hindi tulad dati, ngayon, mga parang kilala ka na. Siyempre, madami nang sumusunod sa'yo, mga vlogger, Okay. kahit sino, dahil sa ganun, kilala na yung pangalan mo. Dahil nung time na KMJS ako, tuwang-tuwa ako nun eh. Pero ang sobrang saya ko nung time na KMJS ako. Kumaga, hindi ka makapaniwala. Matagal bago mo na-absorb na KMJS ka talaga. Oo. Di ba? Kasi parang sa history ng KMJS, ikaw lang yung na-feature na batang bilyarista. Tama ba? Oo, tama. Okay, sige. So, ang third question natin is, sa dami ng nakakakilala sa'yo, followers, bashers, so ano yung masasabi mo sa kanila? Yung masasabi ko Unahin muna natin yung Unahin muna natin yung mga followers mo. Yan. sa mga followers ko, madami talagang sumusuporta sa akin. Madami talaga yan. Kahit sa ibang lugar, kahit sa ibang bansa. Okay. Gusto ko pupuntahin, kaso hinihintay ko lang yung passport. Pero yung mga basher, bahala na kayo, mag-away-away na kayo. Salamat nga dahil nandyan kayo eh. Yan, Sa tama. mga basher eh. Correct yan. So, kasi nga, sabi nga nila, good or bad publicity is still a publicity. Di ba? So, kaya ka sumisikat dahil din sa mga bashers mo. Yes. Tama? Oo, tama. So, kailangan magpasalamat ka rin sa kanila. Oo. Sana madagdagan pa sila. So, ito, ang pang-apat na tanong ko, ayon sa isa naming nakapanayam dito, shoutout nga pala kay Dedek Cepilio o si Katumbok, at saka kay Champ Carlo Biado, sabi nila na ikaw at si AJ Manas, well, of course, bukod kay Efrem Bata Reyes, na alam naman natin is the GOAT, di ba? So, bukod sa kanya, si AJ Manas at si JB Sukal daw ang nagpabalik ng kasikatan ng bilyar. Anong masasabi mo doon? Totoo naman talaga eh. Madaming magaling sa Pilipinas. Kaso wala. Mag-iba, Kaya nga lagi ako inaasar eh. Okay. Sabi ko sa inyo, magaling lang kayo pero sa lugar nyo lang kayo kilala. Okay. Ganun lang. Hindi yung sa amin. Ako hindi ako magaling pero ang daming sumusuporta sa amin. Hindi tulad sa inyo.
Puro kayo pagalingan. Normal na naman magaling ka eh. So, Nung simula nga sumikat ako, ang dami ko ng kalaban. Mayabang daw ako. Mayabang. So, inggit lang ata kayo eh. malamang sa malamang, inggit yung mga yan. Inggit lang yung ganun. Kasi hindi ka nila kilala personally, pero kung mahusgahan ka nila, ganun-ganun lang. Diba? Sige. So, para sa mga bashers natin dyan, guys, sana kilalanin niyo muna ang ating si JB Supal bago tayo magsalita. Kasi minsan, hindi na lang niya pinapansin yung mga comment niyo, yung mga message niyo, or whatsoever. Kasi, unang-una, wala kayo sa lugar niya, wala kayo sa pinagdaanan niya. So, yun lang naman ang hiling natin sa mga bashers. Pero yung mga hindi natin mapipigilan, tuloy-tuloy lang. Diba? Sige. So ito, next question natin. Saan mo hinuhugot ang lakas at tapang na dala mo sa bawat laban? Lalo na sa pagkakataong matindi yung pressure. Sa akin talaga, 12 years old pa kasi ako sa tapang ng laro. 12 years old ako, nakatikim na ako ng pusta ng 330, ganun. Kaya ngayon, minad ako ng 16. 4 years na nakalipas eh. Mas lalong lumalakas ngayon, mas lalong tumatapang sa laban. Yung mga niyayabangan ako, makikita pa rin tayo sa susunod. Oo, Sige. makikita pa rin tayo. Kasi nga, sabi nga ng yun nga si Katumbok, ang sabi niya kasi, it's isa sa nagpapatibay ng dibdib o ng loob is yung money game. Diba? Oo, money game. Kasi talagang kahit gaano ka kagaling, kung Money hindi game ka sanay player sa ako. pressure, diba? Money game player ako. Money game player ka Hindi ako talaga. mahilig sa mga tournament. Minsan lang ako sumasali, pero pag money game, pag narinig ko money game, uy, dadayuin ko na agad, ganun. Kumikinang yung mata mo, ganun. So, speaking of tournament, ito yung last question ko. May plano ka bang sumali ng international tournament? Meron, ang daming mga taga-Vietnam. AJ, sinabihan ako ni AJ, kuha ka ng password mo, kasama kabay. Kasi yung daming nagano sa akin sponsor. Oo. Sponsor, bibigyan ako talent pay. Kaso lang, hinihintay ko lang yung passport. Pag dumating na yung passport ko, siguro mapapanood yun na ako nasa ibang bansa na. Okay. So, yun. So, malamang sa malamang, ang parang may problema yata sa passport niya, which is madali namang gawa ng paraan yun. So, malamang sa malamang, this year or next year, baka makita na natin siya, magulat tayong lahat. Lalo na yung mga followers and bashers niya na nasa ibang bansa na siya at sumalahok na sa mga iba't ibang international tournament. Di ba? Oo. So, yan. Actually, yun na lang yung tanong ko. And maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Salamat din po sa inyong lahat, mga Kops. Ayun. Ayas. Thank you. Shoutout nga pala sa Dreams Pro Philippines Corporation sa branches Laguna, Manila, Bulacan, Cebu, saka La Union, Iloilo at saka Davao. Mayroon po silang iba't ibang produkto, bilyaran at accessories at arcade sa casino at iba-iba pa po. Madami pa.